Amen. God is good. And all the time. Amen. Totoong-totoo po yan. Talagang napakabuti ng Panginoon. Kamusta po ang buong week natin, mga kapatid? Napakainit pa rin. Ayan. So, dapat kasing init ng panahon ang init ng pagpupuri natin sa Panginoon, no? Ng puso, ng spirito natin upang umawit. At nakita ko naman yung kanina, no? Talagang energetic ang lahat habang umaawit sa Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon para dyan, mga kapatid. Praise God. Ayan. So, kamusta po ang paggising natin ngayong umaga? Okay ba? Paano ba yung routine natin sa pang-araw-araw? Pagkagising sa umaga, bukas mata, syempre. Yan yung unang-unang gagawin. Anong pangalawa? Hahanapin yung cellphone. Magsaswipe. So, maganda kung sisimulan natin sa panalangin. Yan, maganda yan, mga kapatid. Pero, for example, mayroon akong offer sa inyo, mga kapatid, para maging masaya at energetic ang araw. Diba? Sa pagkagising pa lang bukas. Kunyari, pagkagising mo bukas, bibigyan kita ng 1 million pesos. Ayan. Sinong matutuwa? Sinong tatanggap ng offer na yan, mga kapatid? Sino? Di ba? Wala. Walang nagtataas ng kamay. Walang gusto ng 1 million pagkagising bukas. Di ba? Gigising ka lang bukas and then makakatanggap ka ng 1 million. Yan. Siguro kahit anong mangyari sa araw na yon, kunyari, may naririnig kang may nagsasabing masama sa'yo, may mga marites, sobrang kulit ng mga bata, ay okay lang yan, sige lang. Di ba? Masaya ka naman, meron kang 1 million pesos. Ayan. So, paano? Another offer. Paano kung 2 million pesos? Ay hindi lang 2 million, gawin nating 20 million pesos. Pero, hindi ka magigising bukas. Tatanggapin pa rin ba natin yan? Tatanggapin pa rin ba natin? 20 million, gawin natin 200 million. Pero hindi ka magigising bukas. Diba? Parang biglang bumaba yung value ng pera, no? Kasi hindi tayo magigising bukas. Diba? So, safe ba na sabihin natin na mas mataas ang halaga ng buhay kumpara sa pera? Diba? Kasi 1 million pero gigising ka, okay lang. May 1 million kayo. Pero bukas, 20 million pero hindi ka magigising. Diba? So, ibig sabihin, mas valuable ang buhay. Mas valuable na tayo ay magigising bukas na bibigyan tayo ng regalo ng Panginoon ng panibagong umaga. Ayan. So, dyan po natin malalaman na valuable talaga ang buhay. Kaya maganda na pag-usapan natin sa araw na ito ang natatanging regalo ng buhay. Yan. The precious gift of life na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa Psalms 139 verse 13 to 14 na nagre-remind ito sa atin that we are fearfully and wonderfully made, no? Basahin natin. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. And sa English version, maganda. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Ito, 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Ayan. Your works are wonderful. I know that full well. Ayan. Fearfully and wonderfully made ba tayo, mga kapatid? Amen, di ba? Dahil tayo ay ginawa ng Panginoon. So, tatanungin ko kayo, how do you value your life? Papaano ba natin vina-value
pinapahalagahan ang ating mga buhay. No? Sa pang-araw-araw ba na buhay natin, ano yung mga ginagawa natin? Ano yung mga yung gamit ng oras natin sa pang-araw-araw? Are we properly using the gift of life na ibinibigay ng Panginoon? No? Maganda na malaman natin yan mga kapatid, and hopefully, mas pahalagahan pa natin ito at the end of this sermon. Ayan. So alam nyo ba mga kapatid na ang puso ko ngayon ay tumibok ng almost 100,000 times. Diba? Binibilang ba natin yan kung ilang beses tumitibok ang ating puso? Hindi, no? Parang given na yan para sa atin eh. Tumitibok yung puso ko, buhay ako. At alam nyo ba na almost 2 million kilometers nagta-travel ang mga dugo sa ating mga veins. Yan. So siguro, kung nag-travel ka physically ng 2 million kilometers, nakaabot na siguro tayo sa iba't ibang bansa. Nakadalaw na siguro ako kay Kuya Maiko, no? Nakapunta na ng Korea, nakapunta ng Canada, ng Japan, ng iba't ibang bansa. 2 million kilometers. Ayan. Imagine, nagta-travel yung dugo mo sa katawan, paikot-ikot ng more than 2 million kilometers, di ba? Ilang beses din tayo humihinga sa isang araw. And last time, napag-usapan natin na 7,000 minimum ang sinasabi natin. Kaya siguro, pagod na pagod tayo sa araw-araw, no? Imagine mo, nangyayari lagi yun sa iyong katawan. Every single day. Kaya siguro tayo pagod na pagod. No? Napaka-komplikado ng ating mga katawan, ng mundong ginagalawan natin, ng universe na ito. At lahat ng ito ay gawa ng Panginoon. At bawat gawa ng Panginoon ay valuable. No? Actually, invaluable eh. Walang katumbas ang value ng mga gawa ng Panginoon. Yan. So, marirecognize natin na talagang incredible, napaka-precious, talagang natatangi ang gawa ng Panginoon. At tayo ay gawa ng Panginoon. Di ba? Natatangi ba tayo mga kapatid kung ganun? Amen. Tayo ay natatangi dahil tayo ay ginawa ng Panginoon. Even from the beginning, di ba? Nung ginawa ng Panginoon si Adan, paano ba ginawa si Adan? Yan. Sa Genesis chapter 2, verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningha ng buhay. So, si Adan, hanggang magkaroon ng Eva, hanggang ilang henerasyon ang lumipas, hanggang dumating sa mga buhay natin. So lahat ng gawa ng Panginoon ay valuable. At ang buhay sa pang-araw-araw na gumigising tayo sa umaga, tayo ay binibigyan ng regalo ng Panginoon. Ayan. Sino ba ang ayaw ng regalong ito? No? Meron ba? Meron bang may ayaw ng regalong ito? Kung meron, ibig sabihin, hindi valuable para sa kanya ang buhay niya. Diba? May mga tao tayong may encounter na ganyan. Bilang ilustrasyon lamang mga kapatid, ang pera, for example, meron bang 100 dyan? Ate Mi, meron kang 100 dyan? Ayan. So 100 pesos. Meron tayong 100 pesos dito. Siguro nakita nyo naman na yung illustration na ito, no? So, meron tayong 100 pesos. Sinong may gawa ng 100 pesos na ito? Ang Central Bank, no? Ang Bangko Sentral. Ayan. And may value ito na 100 pesos. So, anong mangyayari sa value ng 100 pesos kapag nilukot-lukot ko ito? Tsa, gusto mo pa rin ba yung 100 na to?
Kahit lukot-lukotin ko to? Siyempre, di ba? Pag pinunit mo to, tas pinagdikit mo ulit, pwede pa rin may pambayad, no? So 100 pa rin yung value niyan. Kahit tapak-tapakan mo pa yan, 100 pa rin yan. Konting pagpag lang, no? Bakit? Dahil ito ay gawa ng gobyerno. Di ba? Gawa ng Bangko Sentral. For example, meron akong printer. Di ba? Printer. Parehas na parehas sa gawa ay sa printer na ginagamit ng Bangko Sentral. Lahat din ng ingredients para makagawa ako nito, meron din ako. At magpiprint ako ng maraming pera. Bibigyan ko kayo. Di ba? Tatanggapin niyo ba yung ibibigay ko sa inyong pera? Bakit? Parehas naman. Parehas ng equipment, parehas yung itsura, parehas yung papel, parehas yung pagka-print. Bakit? Kasi hindi ito gawa ng Bangko Sentral ng gobyerno. Diba? So, ano mangyayari sa akin pag ginawa ko yun? Makukulong. At gumagawa ako ng kasalanan. Diba? Diba? So, yung value ng 100 pesos ay nagmula sa gumawa. At ganun din ang ating mga buhay, mga kapatid. Ginawa tayo ng Panginoon, palagi tayong may value. Hindi tayo mawawalan ng value kahit ano pa ang sabihin ng iba. Kahit ano pang baba ang gawin nila sa'yo, mayroon kang value dahil gawa tayo ng Panginoon. That is if you believe. Diba? Lalong-lalo sa ating mga Kristiyano, dahil Kristiyano tayo, naniniwala tayo sa Panginoon na siya ang gumawa ng lahat at siya rin ang gumawa sa atin. No? So what will happen sa mga tao na hindi naniniwala na sila ay may value, na sila ay gawa ng Panginoon? Diba? Para silang yung pinrint ko na 100 pesos. Hindi nila papahalagahan ang kanilang mga buhay. Ayan. So napaka-importante na malaman natin na ang buhay na ginagamit natin sa pang-araw-araw, sa bawat umaga na nagigising tayo, ito ay nagmula sa Panginoon. Ito ay natatanging regalo ng Panginoon. Amen? Praise God. Ayan. Kaya, yan ang unang punto na pag-uusapan natin. That life is a gift, mga kapatid. Na ang natatanging buhay na regalo ng Panginoon ay di matutumbasan ng kahit anong bagay na narito sa mundo. Diba? Tinanong ko kayo, bibigyan ko kayo ng 20 million pero hindi kayo magigising bukas. Siyempre, hindi nyo tatanggapin yung 20 million dahil gusto nating tanggapin ang regalo ng Panginoon na buhay. Dahil ito ay walang katumbas na kahit ano pa. So, ibig sabihin, mayaman tayo kapag tayo ay nagigising araw-araw, no? Mayaman ba tayo? Amen. Mayaman tayo sa pagpapala ng Panginoon. So, marapat lamang, dahil kayamanan na tayo ay magising sa pang-araw-araw, dapat natin itong, ingatan. Dapat natin itong alagaan at dapat natin itong gamitin sa tama. Ayan. Dapat natin itong gamitin sa tama. At sabi nga sa James chapter 1 verse 17, ito ang nasa sulat. Ini-emphasize dito na lahat ng gawa ng Panginoon at perfect gift ay nagmula sa Panginoon. James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit aninuman ng pag-iiba. So lahat ng bagay at mabuting kaloob at perpekto sakdal na kaloob ay nagmula
sa Panginoon. Ganon din ang ating mga buhay. So, napakahalaga na atin itong ingatan. So, tanong, muli, balik tayo dun sa tanong, paano natin ginagamit ang ating mga buhay? Yan. Paano natin, ano ang mga ginagawa natin? Yan, sa pang-araw-araw na buhay natin. Diba? Ay mabuting gawa. Amen. Praise God. Ang gusto ko lamang mga kapatid na ipaalam sa inyo na sana huwag nating sayangin ang mga buhay natin. No? Lalo na sa lahat ng nakakarinig ng pag-uusapan natin, sana ay malaman natin na sobrang valuable ng ating buhay. So kung valuable ang ating buhay, ibig sabihin, yun lang ba ang valuable para sa atin? O valuable din ang buhay ng iba? Siyempre, kung valuable ka dahil gawa ka ng Panginoon, ang ibang tao ay gawa rin naman ng Panginoon, di ba? So dapat ingatan din natin ang mga buhay nila. So kahit ano pa ang gawin nila, di ba? Hindi naman natin kalaban ng tao eh. Amen? Hindi naman natin kalaban ng tao. Ang kalaban natin ay ang masamang espiritu sa kanila. So huwag nating kapuutan ang tao, kundi labanan natin ang masama. Ayan. So dahil nga lahat tayo ay binigyan ng regalo ng Panginoon, again, dapat nating gamitin ang ating mga oras at lahat ng mga meron tayo para itaas ang kanyang pangalan. No? Nasabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 na lahat ng mga bagay ay may takdang panahon. Ayan. Diba? Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So nire-remind nito na tayo rin ay dapat may mga oras na tumutulong tayo sa nangangailangan. So mahalin natin. Diba? Utos yan ng Panginoon eh. Anong utos ng Panginoon? Mahalin mo ang iyong kapwa. Diba? Eh yung mga masama sa atin, kapwa ba natin sila? Amen. Kapwa pa rin. Diba? Kaya nga, marami ang gusto na maging kapwa na lamang. Yan. Dahil sila ay mamahalin. Yeah. So, tayo, bilang Kristiyano, ito ay isa sa mga utos ng Panginoon na atin dapat mahalin ang kapwa. At maliban dito, dahil ito ay utos ng Panginoon, ang lahat ng tao naman din ay mahalaga para sa Kanya. Bakit? Dahil lahat ng tao ay gawa ng Panginoon. Bawat buhay ay bigay ng Panginoon at lahat ng buhay ay sagrado. Ayan. Ikalawang punto na ating pag-uusapan. That life is sacred. Na muli nga, kung babalikan natin, sa Genesis chapter 1 verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So nire-remind tayo na ang lahat ng tao ay gawa ng Panginoon at nilalang saan? Sa kanyang larawan. So ibig sabihin, lahat ay talagang napakahalaga. Diba? And therefore, napaka-unique at natatangi ang bawat buhay
ng tao. And dahil dyan, mga kapatid, lahat ng mga tao sa mundong ito ay dapat nating tulungan. Kahit sino pa, kahit yung mga mahihirap, kahit yung mga nakikita nating kabataan sa tabi-tabi, mga kapatid, dapat huwag natin silang hindi pansinin. No? Kahit pa paano tulungan natin sila. Ayan. So sabi nga, kahit na ang mga ulila at mga babaeng bao ay mahalaga sa Panginoon. Exodus chapter 22, verse 22 to 24. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin. Yan, pag dumaing sa Panginoon, tiyak na papakinggan ko sila. Dahil dito, kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mabubiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Ayan. So lahat ay mahalaga sa Panginoon. Lahat ng buhay ay valuable sa Panginoon. Kahit ano pang estado sa buhay, mapa-mahirap, mapa-mayaman. Ayan. Mapa-mabuti, mapa-masama. Lahat ay valuable sa Panginoon. Kaya tayo bilang Kristiyano, dapat nating pahalagahan ang ating mga buhay at ang mga buhay ng ating kapwa. James chapter 1 verse 27, ito rin ang sinabi. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingatan sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Yan. So again, napakahalaga ng bawat buhay sa mundong ito, especially sa mga buhay ng Kristiyano. Ayan. Sabihin mo nga sa iyong sarili, I am valuable. Ayan. Lalong-lalo na dahil tayo ay palaging sumusunod sa mga utos ng Panginoon at naniniwala tayo na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, na iniligtas niya tayo sa kasalanan at sa kasamaan ng mundong ito, mga kapatid. Mas valuable dapat ang pakiramdam natin, mga kapatid. Diba? Huwag nating hayaan na sabihin ng kalaban na hindi mahalaga ang ating buhay. Diba? At huwag nating sayangin ang regalo ng Panginoon. Dahil ito ay sagrado. Ayan. Kasi minsan, kapag tayo ay nasasakop ng kalaban, maraming pumapasok sa ating isipan. For example na lamang, sa ating congregation, mga kapatid, no? Dahil, for example, wala ang ating head pastor. Sino ang mamamahala sa Smyrna Christ Church, di ba? Parang ang hirap. Para sa akin, mga kapatid, minsan, feeling ko, hindi ako handa sa responsibilidad na ito. Di ba? Bakit? Kasi parang masyado pa akong bata para dito, di ba? Hindi naman ako nakapag-aral ng sa seminars, di ba? Palaging may mga ganyan na pumapasok sa ating isipan. At minsan narinig ko nga rin si Pastor Alex na sinasabi, hindi naman ako nakapag-aral. Yung mga ganyan, di ba? Minsan mga ano yan ng kalaban, i-reinforce yan ng kalaban. Ayan, hindi ka nakapag-aral, dapat huwag kang mag-pastor, di ba? Dahil hindi ka naman maalam. Minsan naman, kapag meron na tayong edad, may edad na ako eh. Hindi na ako makakapag-serve. Mga ganyan, wala na akong lakas. Mga kapatid, isang buhay na example nga ang ating kapatid sa Panginoon na si Evangelist, Brother Ernesto. Diba? Diba kahit ano, wala tayong dapat na excuse sa pagpupuri sa Panginoon. Diba? Dahil binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon,
Dapat hindi natin sinasayang ito sa walang kwentang bagay, sa makamundong bagay. Dapat, ang focus natin ay sa itaas, di ba? Sabi sa Colossians. Dapat, ang ating focus ay paghahanap sa kingdom ng Panginoon. Every single day. Challenge ito para sa ating mga Kristiyano, ngunit tayo ay binibigyan din naman ng lakas ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. And dahil tayo isang congregation tayo, dapat sama-sama tayong magtulungan. Di ba? Kung merong nahihirapan, tulungan. Itulak natin. Di ba? Hindi natin itutulak sa hagdan, kundi kasi ang taas natin dito. Diba? Tutulungan natin umangat. Diba? Pataas dapat, mga kapatid. Yan. So, lahat tayo ay valuable sa mata ng Panginoon at lahat tayo ay may potential sa pagsiserve sa Kanya. So, even sa music ministry, diba? Nagsimula naman tayo nang wala tayong alam dyan. Diba? Wala. Sound system natin, boka. Diba? Isang gitara. Ano pa? Diba? Hanggang sa magkaroon tayo ng drums. Ano yung itsura ng drums natin noon? Diba? Gawa sa mga galon. Diba? Hindi ako marunong noon mag-drums, mga kapatid. Ngunit sa awa ng Panginoon, talagang ginagamit tayo ng Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain upang makapag-serve sa Kanya. So huwag kayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang buhay na ibinigay ng Panginoon. Kasi pagdating ng panahon, sa pagbabalik ng Panginoon, ano ba yung gagawin natin? Diba? Sa eternal life na ibibigay ng Panginoon, tayo ay magpupuri, aawit araw-araw, mga kapatid. So medyo mahirap siguro kung every Sunday, ang boring naman, a-attend na naman ako ng isang oras na simba. So paano pa yung eternity na araw-araw tayong aawit sa Panginoon, magpupuri sa Panginoon every single day, di ba? Kasi yun yung gagawin natin, mga kapatid. Sinabi yan sa Revelation. Ayan. So dapat protektahan natin ang ating mga buhay. Ingatan natin huwag tayong mahawa sa masama sa kasamaan ng mundong ito at tulungan natin ang mga nangangailangan. Ayan. And lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain. Huwag tayong panghinaan ng loob. Lahat tayo ay may maitutulong especially dito sa Smyrna Christ Church. No? Lahat tayo pwedeng umawit, lahat tayo pwedeng sa music ministry. Kasi kailangan natin yan sa ngayon, mga kapatid. Kailangan natin ng mga tumutulong sa ating instruments and sa pangkalahatang gawain. Ayan. So, napakabuti ng Panginoon dahil unti-unti naman niya itong ibinibigay. Palakpakan natin ang Panginoon para dyan, mga kapatid. Praise God. Ayan. So again, kailangan nating ingatan ang buhay natin, ang buhay ng iba, at gamitin natin ang ating mga buhay sa ikabubuti at sa ikatataas ng pangalan ng Panginoon. Ayan. So pupunta na tayo sa ikatlong punto na pag-uusapan natin. Protecting life. Ayan. Kasi muli nga, may mga tao na magsasabi, oo, pastor, alam ko naman. Sige, naniniwala ako na I am fearfully and wonderfully made. Ayan. Pero bakit hindi ko naman ramdam yung value ko? Diba? May mga ganyan talaga. Na parang hindi ka gifted. No? Na parang bigla-bigla na lamang lumilipas ang mga araw. No?
At di natin nararamdaman na tayo ay may abilidad, na tayo ay makakapagbigay ng pagbabago. Napakiramdam natin kulang na kulang. Ngunit mga kapatid, sabi sa Matthew chapter 25 verse 34, na sa araw daw ng paghuhukom, ito ang sinabi, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nung likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Ayan. 37. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Diba? Nagtataka sila, napatanong sila. Ito ang sagot. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. Ayan. So tanong, kailangan ba na magaling kang kumanta para makatulong ka sa kapwa? Kailangan ba na sobrang yaman mo para makatulong ka sa kapwa? Diba? Kailangan ba na magaling ka sa lahat ng mga bagay para makatulong ka sa kapwa? Diba? O kailangan ba may itsura ka para makatulong sa kapwa? Diba? Hindi eh. Hindi eh. Hindi mo kailangang maging sobrang talino, hindi mo kailangang maging sobrang yaman para makapagbigay ng proteksyon sa nangangailangan. Diba? Nagaya nga ng sabi sa James chapter 2 verse 14-17, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyaon? Ganon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So lahat ng tao na may Diyos sa kanyang puso, ito ay kusang lumalabas at naisa sa gawa. Amen? Amen. Lahat ng kabutihan ng ating mga puso ay lumalabas yan, mga kapatid. Diba? Kung ano ang nilalaman ng ating puso, kung nasa puso natin ang Panginoon, tayo ay kusang tutulong sa nangangailangan. So dapat nating proteksyonan ang mga tao sa ating paligid, ang mga taong nangangailangan dito sa Smyrna Christ Church at sa iba pa. Diba? Kaya maganda na nag-iimbita tayo eh. No? Makatulong tayo na sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila sa kabutihan. Diba? Kasi kahit ayain lamang natin sila, sana, binibigyan na natin sila ng pagkakataon upang pumili. Diba? At pag pinili nila ang Panginoon, even that time, ang Panginoon ang bahala na gumalaw sa kanyang buhay. No? Huwag mo namang sobrang pilitin na mamaya magalit pa siya sa iyo. Diba? Paunti-unti. Ayan. So kahit sa ating mga pamilya, sa ating mga kakilala,
Yan, paminsan-minsan, imbitahan natin sila. Dahil kalakip nun ang patnubay ng Panginoon. Ayan. So, lahat ng tao ay dapat nating tulungan. Dapat natin silang protektahan. Lalo na ang mga nangangailangan. So in conclusion mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Panginoon every single day habang binibigyan niya tayo ng natatanging regalo ng buhay sa bawat umaga, di ba? Tayo ay tinatawag ng Panginoon upang ipamahagi ang kanyang salita, upang ipalaganap ang kabutihan ng Panginoon. Sa papaanong paraan? Pwedeng verbal, pwedeng sa way ng ating buhay. Kasi minsan, makikita natin, Kristiyano ba yan? Tapos, makikita ka sa kanto kung ano-anong ginagawa mo, di ba? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Di ba? Yung mga galaw natin ay nangungusap din, mga kapatid. So, you walk your talk, di ba? Sinabi nga, and do what you preach. Ayan. So, dapat hindi lang tayo sa salita, bagkus sa gawa rin naman. Ayan. At sabi nga rin, sa Psalms chapter 36 verse 9, sa iyo rin nagmula silang lahat na may buhay, ang liwanag na taglay mo, ang sa amin ay umaakay. Ayan. So, ang source of life natin ay ang Panginoon at dapat ang guidance din na hinahanap natin sa araw-araw ay ang guidance ng Panginoon. Ayan. John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ayan. So, napakahalaga na tayo bilang mga Kristiyano, pahalagahan natin ang buhay na ibinibigay ng Panginoon. Dahil, ano pa, di ba? Bibigyan tayo ng masaganang buhay ng Panginoon. Ayan. And so, bago tayo matapos, no, at magsiuwi sa mga temporary na ating tahanan, di ba? Temporary lang naman ang lahat ng ito. Kasi magkikita-kita pa ulit tayo, mga kapatid, sa mga susunod pa na panahon. At lalo na sa pagbabalik ng Panginoon. Pwede ba yon? Ayan, sabihin mo nga sa iyong katabi, see you. Ayan, see you, dapat. Diba? Sa pagbabalik ng Panginoon, dapat tayo ay magkita-kita din naman. No? So, gusto ko lamang sabihin na tayo ang maging simula ng pagbabago. No? Maging simula tayo ng bagong buhay. Diba? Maging simula tayo ng pagbabagong buhay din ng ibang tao na nangangailangan. Diba? Kasi napakaganda na pagdating ng panahon, tayo rin ang magkikita. And remember lang, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So bawat gawa natin, bawat paggamit natin sa natatanging regalo ng buhay na nagmula sa Panginoon, lahat ay dapat sa ikatataas at ikararangal ng Panginoon. Praise God. Magandang hapon sa Panginoon at magandang hapon sa ating lahat. Ito lamang po ang ating ipagsiserve sa araw na ito, na ating ingatan at pahalagahan ang buhay na ibinigay ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at
pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.